Ayun, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin si Martin Romualdez. Nako, talaga naman, papalagan daw itong desisyon ng Supreme Court which is final and executory na. Papalagan daw. Sa loob-loob ko, pinabagsak. Knockdown ka na eh. Bagsak na eh. Gusto pang lumaban. Inutusan daw niya agad-agad ang mga kongresista niya na mag-file ng motion for reconsideration. Sige, pag-usapan po natin yan. Importante, mahalaga yan pag-usapan. At mag-comment po kayo dyan. Pag-uusapan din natin si Torre. Ba't tinanghal pala na champion? Pero nabuking. Nabuking dahil si Baste mayroon palang resibo. Mamaya din pag-usapan natin yan. Maganda rin pag-usapan yan. Okay, unahin po natin si Martin Romualdez. Dito po sa post ng Batas PH. Okay. Ito. Basahin lang natin ng konti. Romualdez to counter Supreme Court. Aba, may counter attack pa si Romualdez na nalalaman. Ruling on impeachment. House Speaker Martin Romualdez confirmed that he ordered the House of Representatives to file a motion for reconsideration against the Supreme Court's ruling. Ayan nga po ang balita. Talagang, ewan ko ito nga po yung mga justice, 15 yung justice sa Supreme Court. Ayan, meron lang 2 babae, tas puro lalaki na. Okay? Ang bumoto ay 13. 15 sila, kaya lang yung 2 hindi nakaboto, yung isa may sakit, at yung isa naman nag-abstain. So 13 lang ang bumoto sa kasamaang palad ni Martin Romualdez. Yung 13 na yun, bumoto to declare the impeachment complaint is unconstitutional. Lumalakas ang ulan. Kaya antindi ng desisyon. Paano mo mababago yan? Kung ang laban dikitan, yan pwede pa. Kanyari 7-6, isa lang lamang, di ba? Kung mag-file ka ng motion for reconsideration, isa lang, isang justice lang ang mapabago mo ng isip. Abay, pwede kang manalo. Kaya lang 13-0, wala na po yan. Ang ginagawa na lang ni Tamba, pamidya na lang. Ayan, babalita yan. Pag nag-file na ng MR, ayan, baka nandiyan si De Lima, prosecutor yun eh. Ganun-ganun si De Lima. Pamidya. Pandagdag din po ng paninira yung kay BP Sara. Kahit alam na ng taong bayan na ito'y ginagawa nila para ma-disqualified lang si BP Sara sa 2028 presidential election. Okay, pakinggan naman natin si Senator Marcoleta. Magandang pakinggan ito dahil maraming naghihintay dito. Kumbaga, na-excite yung mga tao dito na makita si Marcoleta sa Senado kung paano ba siya mag-perform, di ba? At lalo na sa impeachment court. Magkukonvene pa po ang impeachment senator judges. Okay, pakinggan natin si Idol Marcoleta. Ayon kay Senator Dante Marcoleta, hindi na maaaring magpatuloy ang trial dahil wala namang bubusisiing reklamo. Unanimous niya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, kaya hindi na rin ito maaaring iapila. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Paano mo rin pakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw dyan. Halos bigas pa makakain mo yun. Lutuin mo raw muna, Martin. Yung impeachment complaint nyo, hilaw na hilaw eh. Sabi ni Marcoleta, hilaw eh. Isi-share ko po sa inyo itong si Attorney Camille Su May Ting, yung spokesperson po ng Supreme Court. Ayan, bukod sa maganda na, ang galing pa magsalita, no? Ang layo doon sa
spokesperson ng Malacanang. Napakalayo. Ito yung abogado talaga. Yung isa parang hindi abogado. Parang palingkera, no? Tapos, ang ganda pakinggan nung, ang tawag ba doon? Dictation ba yon? Ano bang tawag doon? Ang ganda niya magsalita, magbasa. Ang galing. Para kang yung napapanood natin sa movie, mga sci-fi movie. 'Di ba? Parang sa mga naririnig natin na nagsasalita sa Star Wars, ganun. Parang ang galing eh. 'Di ba? Ang ganda pa. Ito sabi niya, we have learned that the clash of political interest in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. Ang ganda. Yan sana ang maging palagi na maging desisyon ng Supreme Court, hindi lang ng Supreme Court, pati sa mga mababang korte, Regional Trial Court, at sa lahat ng mga justice system natin. Dapat mangibabaw ang karapatan o ang right ng bawat Pilipino. Itong sinabi ni Attorney Ting, dapat i-maintain nila. Ang ganda po nito. Ayan hindi naman tatanga-tanga ang Supreme Court. Kitang-kita na may nagaganap na bangayan sa politika. Kaya, may nagsabi, sabi naman ni Justice Ramon Paul Hernando, napakaganda. The Constitution is above the House of Representatives. Kumbaga, lagi natin naririnig to, no one is above the law. No? Kayo, mga taga House of Representatives, hindi kayo mas mataas sa batas. No one is above the law. The Constitution is above the House of Representatives. Kaya, huwag mong sabihin Panginoon ka, huwag mong sabihin ikaw ang pinakamakapangyarihan na tao dito sa Pilipinas, Martin Romualdez. Mas mataas sa'yo ang batas. The Supreme Court emphasized that the Secretary General has no absolute discretion to hold the transmittal of verified impeachment complaint to the office of the House Speaker. Yan nga po yung kinwi-question ng grupo ni Vice President Sara na i-declare na unconstitutional ang impeachment complaint dahil lumabag sila sa 1-year ban rule. Okay? Nasabi na ni Secretary General Velasco in public sa media, no? Na noong inihain yung impeachment complaint number 1, December 2. Sinabi niya sa media, dapat kasi yon i-deliver agad sa opisina ni Martin Romualdez, Speaker. Kapag nung pagkatanggap na nung natanggap niya, dapat i-deliver agad. Pero ang sabi niya, pinigilan siya dahil mayroon pa raw isasampa na impeachment complaint. Pinigilan daw siya ng mga kongresista. At nangyari nga, may sinampa nung December 4, December 19. So, 3. No? Ang sabi ng Supreme Court, yung naunang 3 impeachment complaint ay in-archive. Parang tinabi muna bilang draft, no? Or hinang, or dinelay. Yun po ang nangyari. And then, nung pang-4 na impeachment complaint, yun ang niyakap nila. At dinala sa plenary, pinagbotohan. Yun ang nangyari. Yung 3 na unang impeachment complaint, ibig sabihin, dismiss na yun. Kasi wala na, binasura na yun. Ibig sabihin, hindi yung
yung pang-apat na impeachment complaint, hindi yun ang unang impeachment. Meron pang nauna, kaya lumabag sila sa 1-year bar rule. Kaya wala na talaga, wala na itong pag-asa. Tapos, nabalitaan ko, yung mga congressman, nagsimba raw sa Manila Cathedral. Mahigit 200 kongresista, mga kaalyado ni Tamba, nagpunta raw sa Manila Cathedral para, ano ba tawag nun? Thanksgiving daw. Mass, Thanksgiving Mass. Kasi nanalo nga sila bilang mga congressman. Yun daw ang Thanksgiving. Bago ang SONA, bago sila umupo sa Congress. Sa loob-loob ko. Parang naalala ko tuloy yung pelikula na Pilipino yun eh. Tagalog movie. Yung isang rapist nung nasa korte na, no? Nung nililitis na sa korte, yung kaso niya. Nagsuot ng cross, rosaryo, na may malaking cross dito. May malaking nakasabit na rapist. Nagbabanal-banal. Sabi ko, ang tindi nito mga congressman na to. Nakuha pang pumasok ng Manila Cathedral at nagpa-media pa. Ang tindi. Akala mo, meron ako narinig eh. Santo-santuhan. Meron ako narinig. Sino ba yung narinig ko nun? Natawala ko. Nakalimutan ko na. O, ito maganda. Isishare ko lang sa inyo. Alam nyo, maraming nagsalita dito po sa ruling ng Supreme Court. Ito, isishare ko sa inyo. Public reminder, Supreme Court ruling is final. Any politician or government official who defies or mocks, ibig sabihin, any politician or government official na lumalaban or inaasar or hinahamak, kinukutya, nilalait, o parang ganon, ang hatol ng Supreme Court, final and executory, like one declaring BP Sara Duterte's impeachment articles unconstitutional, can face serious consequence. Contempt of court, yan ang una. Violation of code of conduct, criminal liability under the revised penal code. Kaya pala nagsorry si De Lima, di ba? Nagsorry siya kasi sinabihan niyang one-sided daw yung Supreme Court. Ibig sabihin may kinikilingan. Pero nagbago isip niya, nagsorry siya. Buti na lang nagsorry ka. Impeachment. Pwede ka rin palang i-impeach for high officials. Cyber libel. Cyber libel din. Pwede ka palang makulong. Kaya buti mabait pa Supreme Court. Kung ako sa Supreme Court, ang dami nang nagsalita eh sa desisyon nila eh. Talagang hinamak sila eh. Dapat hindi pinalampas yun. Excuse me po. I-share ko lang din itong si Rowena Guanzon. Ito. Madaming mas magaling pa sa Supreme Court. Ang requirements para maging justice ay dapat graduate ng law, pumasa ka sa bar, matagal naging abogado at humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno or private practice kung saan nakitaan ng galing. Dadaan pa rin sa JBC na matinding job interview para maisama sa shortlist. O ganyan po ang qualification ng pagiging justice sa Supreme Court. Para maging member ka ng Congress, ano ang qualification? Ayan, sabi ni Rowena Guanzon. Eto, marunong kang magbasa at marunong kang magsulat. Yan lang. Yan lang ang qualification. Marami pong kongresista wala naman talagang alam. Pero kung magsalita, yun pa ang matindi. Kung magsalita, kala mo, mas mahusay pa sila sa mga justice sa Supreme Court. Ang kakapal. Kakapal ng mukha nila. Marunong lang silang magbasa. Naging congressman lang. Marunong lang magsulat eh.
Akala mo sila yung mas magaling pa sa mga justice ng Supreme Court at sa Supreme Court mismo. Mali. Mali ang desisyon. Mali ang... Sinong pakikinggan ba natin? Yung mga congressman na hindi naman abogado. Mayroong abogado pero hindi naman nag-practice. Hindi naman nag-practice mag-abogado. O yung nasa Supreme Court, mga justices doon, at yung Supreme Court mismo. Sinong pakikinggan natin? O, di ba? Ito namang si Justice Carpio, dating Justice, Chief Justice. Mali din daw yung hatol ng Supreme Court dahil doon sa sinomon, hindi nga nasagot lahat ng House of Representatives. Karapatan daw na hindi sumagot. Sabi ni Justice Carpio. At yun nga yung mga sinasabi niya, mali daw yung Supreme Court. Sa loob-loob ko, alam mo yan, dati kang Chief Justice. Dati siyang Chief Justice, alam niya yan, na yung impeachment complaint, yung due process na ginawa sa House of Representatives, alam niya, lumabag sa Constitution. Kaya lang, nagtatanga-tangahan lang siya. At the same time, tinatanga niya yung mga tao. Kasi nga, isa siyang dilawan. Dati siyang nakay Lenny noong 2022. At pilit niyang binabatikos si Marcos Jr. Diba? Especially dun sa tax evasion. O diba? Salita siya ng salita dyan. Eh nung naging presidente na si Marcos, o ano na nangyari? Bakit hindi mo binabatikos ngayon si Marcos? Oh, sa Duterte ka naman nakapokus ngayon. Kasi ang gusto nyo, ma-disqualified si Vice President Sara Duterte. Talunin nyo sa 2028 election, lumaban kayo ng patas. Ang gusto nyo, wala kayong makalaban na mabigat eh. Si Tamba naman, ang gusto ni Tamba, wala siyang makalaban. Kagaya dun sa lugar niya, lahat ng kalaban niya pinadisqualified. Kasi kinakabahan na siya. Pwede siyang talunin eh. Yung bang patas na laban, walang dayaan, walang vote buying, may tulog siya. Kaya para makasigurado ang panalo, pinadisqualified lahat ng kalaban. Si Sandro Marcos, nanalo rin po yan ng walang kalaban. Isa lang iniisip ko dyan. Binayaran na lahat ng posibleng tumakbo, posibleng mag-file, binayaran. Huwag ka nang mag-file, huwag ka nang lumaban, o eto sa'yo. Kasi kapag natalo si Sandro Marcos, mapapahiya. Wait lang. Mapapahiya si Bongbong. Mapapahiya sila. Pero anak mo, tinalo. Para sigurado. Kasi daan-daang bilyon naman yung kanilang nanakaw na. Baka trilyon na nga. Kayang-kaya nila magbayad. Para sigurado, bayaran mo yung mga lalaban. Bayaran mo na yan. Kaya nanalo si Sandro ng walang kalaban. Ganon din sa Tamba. Kasi mga takot na sila eh. Mga nag-aalala sila, baka matalo tayo. At pag natalo si Sandro, nakakahiya. Sobrang nakakahiya po yun. O, yan po ang sinabi ni Rowena Guanzon. O, meron din sinabi po si Juan Miguel Zubiri. Ito, pakinggan natin. Contempt order at constitutional crisis. Posibleng kaharapin ng Senado kung hindi susundin ang Supreme Court ruling tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara. Nabilang na ba natin kung sinong papabor na pumanig sa Supreme Court ruling ng mga senator judges? Ang alam ko, meron ng 7 Duterte. 7 po yan. Bato, Bongo, Robin, Marcoleta, Amy, 2 Bilyar, 7. Sama mo na si Zubiri. Ayan na, nagsalita na eh. 8. Cayetano, 9.
si Chis Escudero maaring kasama na yan dahil majority yan eh. 10 na. Kailangan mo lang ng 13. Sino pa yung tatlo? Yung isang Pia Cayetano. 11. Sino pa? Sino pa ba? Wala kasing listahan dito yung wala akong listahan ng senador eh. Ewan ko si Lito Lapid. Sino pa ba? Basta wala kasi listahan. Marami yan. Marami pong papabor dyan na sundin na lang ang Supreme Court ruling. Kaya wala na itong impeachment kay VP Sara. Talunin nyo na lang si VP Sara sa patas na laban. Yan. Ngayon, sinasabi pwede namang mag-file next year. Mahihirapan na po sila. Dahil kailangan pa nilang mag-insert uli ng pondo. 'Di ba? Pag nag-insert uli sila ng pondo, baka magalit na ang mga tao. At baka umalma na rin ang sundalo. Daan-daang bilyon na naman ang mawawala sa atin. Imbis na mapakinabangan sa education, agriculture, sa flood control. Kaya lang sa flood control, ang hirap kasi i-audit ng flood control. Hindi mo nakikita yung flood control. Ang hirap i-audit. At saka yung mga congressman, ipirmahan lang nila. Ito, ginamit na namin. Wala na. Tapos na. So, pag-usapan naman natin itong kay Torre at kay Baste. Ito, meron pong nilabas si Baste. Ito po, Sebastian Duterte. Chimps from the planet of the apes cannot comprehend. Congrats, Diwata Torre. Tapos pinost niya yung kanyang travel authority. At ito'y pirmado ng DILG. May travel authority issued ang travel authority ng DILG. Andun mismo si Sec. John Vic Rimulya sa non-event ni Torre. Alam nila na wala si Mayor Baste, kaya in-schedule nila ng the day na wala si Mayor. Ayaw daw ni Torre. Ayan o. Ito pa yung isang post. Ayan. Baste, nilabas ang ebidensyang pirmado ng DILG. Tila sinadya ang schedule ng suntukan sa gitna ng biyahe ni Baste para palabasing umiwas siya. Gayong alam ng DILG at PNP na approve na ang travel niya noon pang July 20. So, nakabooking na po si Baste. Diba, ganyan naman. Pag magta-travel ka, kukuha ka ng tickets ng eroplano. Kailangan na po booking eh. Hindi na po pwede yung gusto mong pumunta ng Singapore, punta ka na lang ng airport kahit wala ka pang ticket. Mahihirapan ka po nun. So, ang ginagawa, ina-advance na yung schedule mo, yung ticket mo. Ganun na po ngayon. Ibig sabihin, alam ni Torre, dahil pirmado ng DILG, andun pa si John Vic Rimulya. Under niya yung DILG pala siya. Di ba? Alam nila na may schedule si Baste na umalis. Alam ko 25 siya umalis eh. Alam nila nakabooking na ng 25, tas ginawang ang laban is 27. Wala pa talaga si Baste sa Pilipinas noon. Kaya ang gagara nito. Kaya lang bistado po si Torre. Pero kung tutuusin, kung matuloy itong laban nila,
kawawa po ito yung si Torre dahil ilang taon na ba si Torre? Parang senior citizen na si Torre. Nakita mo ba sparring niya? Slow motion na. Ha? May naawa lang na netizen. Inedit. Pinabilis yung suntok. Parang si Pacquiao na ako sumuntok. Ang bilis na. Kinengkoy ba? Sobrang bagal. Si Baste, ilang taon lang? Wala pang 40. Parang 36 lang si Baste. Biro mo yung age gap, ang layo. Baka pag natuloy yung suntukan nila, ang boxing nila, baka mapatay ni Baste. Kasi pwedeng mawalan ng ng hangin si Torre sa gitna ng laban. Yung bang yung kapusin ng hininga, hindi na makahinga. Baka dead on arrival sa hospital yan. Diretso na sa morgue. Kawawa lang po yan si Torre. Ang tandaan na niya 'di ba? Parang senior citizen na siya. May 60 na yata siya. O kung wala pa, maaring mga 55 o 58, mga ganun na siguro. So, matanda na. Baka mapatay lang ni Baste. Pero yan po ang totoong nangyari. Alam nila na si Baste ay may schedule na umalis ng bansa. Pero, in-schedule nila ng 27. Dahil wala si Baste noong, eto nga, ganitong araw na yan. O, wala si Baste. Kaya, ang ginawa, parang papalabasin nila na duwag si Baste. At ang ginawa din ni Torre, baka takot din si Torre makaharap si Baste. Ito para hindi makapunta si Baste, gawin natin 27. Kasi 25 aalis na si Baste. At doon sa travel authority, hindi ko na nabasa baka meron doon date kung kailan babalik si Baste. Eto, wala si Baste sa Pilipinas, dito natin schedule. Palalabasin natin na duwag, hindi pumunta, hindi sumipot. Kaya tatanghalin akong champion. Winner by default. Ang galing. Pero, ito po, maraming nagsasabi, itong ginagawa ni Torre ay smoke screen. Parang gusto lang pagtakpan yung mga nangyaring pagbaha, mga nasalanta ng bagyo. Gusto lang pagtakpan. Dahil nga magkakaroon ng SONA. O nga pala, bukas na pala ang SONA. Subukan ko pong mag-live bukas at maipakita. Subukan natin. Pag wala, di wala. Pag meron, mag-tune in kayo. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. See you next time.